Good day sa lahat. Ang ating topic namang i-discuss ngayon ay ang free-falling body. At siya ay under pa rin ni kinematics. So, sabi dito sa definition, a free-falling body is an object that is only affected by gravity and nothing else. It moves downward because of the Earth's gravity with an acceleration of 9.8 meter per second square. Okay, so maalala ninyo, pag tayo ay kumukuha ng wave, ginagamit natin yung G na iyan. Yung G natin na is equals to 9.8 meter per second square. Yan po ay ating acceleration due to gravity. So, ano ba pag sinabing free-falling? Ano pa ba bukod dyan sa definition na yan? Paano ba natin siya pasisimplihin? Okay? So, again, si free-falling body po is something that is falling because of the gravity alone. Okay, so walang tumulak or humila or ano man. Ano, kaya sabi dyan, only affected by gravity and nothing else. When something is in free fall, it moves downward. It keeps speeding up. It keeps or it speeds up at the same rate every second. And that is, ito nga pong acceleration due to gravity natin na 9.8 meter per second every second while falling. So, ang ating example dito na nakikita nyo is ang ating motion of skydivers and motion of bungee jumper. Explain natin yung acceleration due to gravity. So, sabi dito, during each second of fall, the speed of a ball changes by 9.8 meter per second. Okay? So, tingnan nga natin po. Ating palakihin para makita natin. Okay, yan. At 0 second, ang initial velocity niya ay 0 meter per second. Kasi yun yung time na hindi pa siya wala pa siyang motion. Okay? Then, after 1 second, naging 9.8 meter per second. 2 second, 19.6 meter per second. At 3 second, 29.4 meter per second. And after 4 second, naging 39.2 meter per second. Kaya naman, changes siya by 9.8 meter per second. So, ito pala po ay example din siya. Pwede din siyang example ng ating uniform accelerated motion. Yes, kasi every second ay same, tawag ito, hindi nababago ang kanyang acceleration. Laging 9.8 meter per second. Okay? Every second. So, the change in speed is due to gravity. Ayan. So, itong, tawag dito, ang forces or ano man na nagiging nag-contribute para itong bola ay bumaba, ayan ay due to gravity alone. Okay? Hence, the acceleration in this case is called acceleration due to gravity, which is ito nga 9.8 meter per second squared. Okay. So, basahin naman natin ito. Ating example ng falling objects and air resistance. Kapag daw flat, yung hindi gusumot na papel, ayun ay iyong ipapatak, ayun ay slower. Kasi, meron siyang maraming surface area. Ibig sabihin, ang kanyang air resistance pushes against it more, slowing it na nagkakos ng pag-slow down niya bago siya bumaba. Samantalang ating gusumot or crumpled paper ay di mas faster dahil mas less ang kanyang surface area.
And dahil mas less ang kanyang surface area, eh di mas less ang kanyang air resistance. Okay? So, katulad nito. So, sabi dito, more air resistance on without crumpled up piece paper. Kaya makita nyo, nauna nang bumaba ang bola compared sa flat paper. Dito naman ay crumpled versus ball. Okay? Mas nauna pa rin yung ball kumpara sa crumpled. Kaya lang, kung silang dalawa, ni crumpled at ni flat ang pag inyong tawag dito, ang inyong kukumparahin, mas mabilis si crumpled dahil nga ng kanyang air resistance ay lesser kaysa sa kay flat surface. Ngayon, kapag ang scenario natin ay in a vacuum, so pag sinabing in a vacuum, no air. Okay? So kapag ang scenario natin ay in a vacuum, all objects in free fall accelerate at the same rate, regardless of mass. So, ibig sabihin, in vacuum, both feather and apple falls at the same rate. Ano ang dahilan? Kasi pag vacuum, wala nga siyang air. Ibig sabihin, wala tayong air resistance na makakahadlang sa pagpatak niya. At ang surface area, kahit siya ay gaano kalapad, or gaano kabigat, wala yung bearing or wala yung factors sa kanyang pagbagsak. So, ibig sabihin, yung ating flat paper, yung ating crumpled paper, yung ating bola na in-example kanina, kung yan ay ating papapatakin inside sa vacuum, sabay-sabay lang po yang mahuhulog. Okay, important note. Free fall does not mean that the object is falling down. Okay, so baka kasi mamaya, isipin ninyo na pag sinabing free fall, ay puro laang tayo falling down. So, hindi po. Then, objects thrown upward or downward, and those released from the rest are all the examples of free fall. Ayan. So, ultimo na may tinapon kang pataas, pababa, yan ay mga free fall din. So, kanina, di ba, may nakita kayong skydiver. So, si skydiver, syempre, mag-o-open yun ng parachute, Pero, yung before niya i-open yung kanyang parachute, basta i-ignore nyo yung air resistance, ha? Okay, ignoring the air resistance, the skydiver is in free fall. Okay? Ito naman ang mga equations na dapat nating tandaan kay free-falling body. We have the final velocity respected to y-axis is equals to initial velocity respected to y-axis plus the g. Okay? Ang g natin ay yung ating acceleration due to gravity. Multiplied by the time. Okay. So, class, viewers, itong ating apat na equations, siya ay katulad lang din ng equations kanina na ipinakita ko sa inyo kay acceleration. Nga lang ay dahil itong G ang ating gagamitin kapag pre-polling na kasi ang accelerations natin, kasi again, di ba, sabi ko sa inyo, pag pre-falling, only gravity laang. So, kaya dito, ang G natin ay always 9.8 meter per second. Kaya sa halip na, ang ilagay mo dyan, G ang inilagay nating symbol, which is yung acceleration niya ay laging due to gravity. So, ang kanyang formula ay same lamang kay formula na binigay ko kanina sa uniform accelerated motion. Okay, let us try to solve a sample problem para mas maunamaan natin ang free falling. So sabi dyan, a rock was dropped
on top of the building and hits the ground after 5 seconds. What is the height of the building? Sinabi dyan na after 5 seconds, so ibig sabihin ang ating time ay 5 seconds. And syempre, siya muna ay at rest. Ang ating velocity initial ay at rest. Bakit? Di kay bago mo inihulog yung rock or bago na ipatak yung rock, siya muna ay at rest. Kaya 0 meter per second. And then, ang ating acceleration due to gravity ay 9.8 meter per second squared. Pero dahil tayo ay downward, pababa, kaya negative. Okay? So, ang tanong ay displacement. Kasi what is the height? Okay. So, ito ang ating gagamitin na formula. Substitute lang. Ang ating initial velocity, 0 meter per second. Ang ating time ay 5 second plus 0.5, which is yung 1 half. And then ang ating G ay negative 9.8 meter per second square. Ang ating time ay 5 second square. Okay? So ito ay 0 na. Then 0.5 multiplied by negative 9.8 is equals to negative 4.9. Okay? Then 5 squared is equals to 25. So negative 49 multiplied by 25 is negative 122.5. How about ang unit? Ating i-double check ang unit. Okay. So, ang matitira ay meter. Kaya siya ay negative 122.5 meter. Or, pwede din nating sabihin na siya ay 122.5 meter downward. Okay. So, this time, ang pinaka-final answer po talaga ay ito. Kasi nga, displacement ang ating kinukuha, magnitude plus direction. Okay, another solving problem. A rock was dropped on top of the building that is 122.5 high. How long will the rock hit the ground? Okay. So, kumbaga itong problem kanina, let's try nating pabalikin. Okay? Ang tanongin naman natin ay time. So, ito naman ang ginamit nating formula. Same pa din doon sa ginamit nating formula kanina. And of course, di ba ang nakuha nating distance kanina ay negative 122.5? Kaya ito yon. Negative siya kasi siya ay downward. And ang ating velocity initial, 0 meter per second kasi siya ay rest. And ang ating acceleration due to gravity ay hindi naman mababago, 9.8 at negative kasi pababa. Ang tinatanong this time ay ang time. Substitute lang ang ating mga given. Ang ating distance na negative 122.5 meter. Initial velocity natin ay 0. Ang time ay 5. Okay, so 0 na ito. Ang 1 half natin ay 0.5. Ang ating gravity, acceleration due to gravity ay negative 9.8 meter per second squared. And then, ang ating t, ang ating hinahanap. Ano? Okay? So, 0.5 multiplied by negative 9.8 is negative 4.9. Then, para makuha mo itong iyong t square, divide both sides by negative 4.9 meter per second square. So, para bagang ganito ang nangyari. Negative 1 to 2.5 is equals to, diba, negative 4.9 meter per second square, t square. So, para makuha mo ang iyong t square, ay divide both side by negative 4.9 meter per second square. So, ito din, negative 4.9 meter per second square. Ito ay makakancel na.
Di mangyayari ay t squared. So, negative 122.5, ito ay meter ha, meter, divided by negative 4.9. The answer is 25. Ngayon, ano ang kanyang unit? Okay? Makakancel na itong meter. Ang matitira ay second square. Okay? Kumbaga ay ganito ang sa kanyang nangyari sa kanyang unit. Ayan. Tapos, hindi pala ganito. Meter divided by meter per square second. Or, magiging, yan. Kaya makakancel ang ating meter. Ang matitira ay second square. Okay? And syempre, i-square root kasi para makuha mismo ay time or t. Ay, hindi t square, kundi t ang dapat. Okay, and you will get square root of 25, you will get 5. Square root of s squared ay ds. Kaya 5 second is equals to t. Hey, class, try this. No? Try this. Yan. So, again, pause the video and try to solve this. At kapag na-try nyo na siyang isolve, play again the video at tatry natin siyang isolve. So sabi dito, a construction worker accidentally drops a brick from a high scaffold. So the question is, what is the velocity of the brick after 4 seconds? And the second question is, how far does the brick fall during this time? So ang tinatanong ay velocity, final, and displacement. Okay? So, ano muna ang ating given? Ay di yung 4 second. So, A muna ating sagutan. 4 second. Ano pa? So, since ang ating initial ay at rest, kasi hinulog niya, ibig sabihin, accidentally niyang nahulog. Ibig sabihin, at rest yun ang umpisa nun. Okay? Ang ating acceleration due to gravity ay 9.8 meter per second squared, and dahil yun ay downward, kaya siya ay negative. Then, ang hinahanap ay final velocity. Okay. So, i-substitute lang ang ating mga given. Okay. Ang ating initial ay 0. Okay. Then, ang ating G, negative 9.8 meter per second square. And then, ang ating time ay 4 seconds. So, ito ay 0. Negative 9.8 multiplied by 4 is negative 39.2. And then ang ating unit ay meter per second. Okay, let us double check. Meter per second square multiplied by second. Makakancel yung S. Meron may matitirang isa sa denominator. Kaya meter per second. Or, ang pinaka-accurate natin na answer is 39.2 meter per second downward. Okay? So, atin namang isolve ang pangalawang tanong na how far or yung kanyang displacement. So, same pa rin ang ating mga given at ang ating gagamiting equations ay ito naman. Dahil displacement ang tinatanong. Ang ating initial velocity ay 0. So, multiplied kay time, edi 0 pa rin yun. Okay? 1/2, 0.5. Ang ating acceleration due to gravity ay dahil siya'y pababa, negative 9.8 meter per second square. And yung given na time ay 4 seconds, i-square mo din yon. So, 0.5 multiplied by 9.8, you will get negative 4.9. 4 square, 16. So, negative 4.9
multiplied by 16, ang makukuha mong sagot ay negative 78.4. And let us double check ang unit. Meter per second squared multiplied by second squared is equals to meter. So, tamang negative 78.4 meter. Or, mas pinaka-accurate na sagot natin, since siya ay displacement, dapat may magnitude kang 78.4 meter, direction downward. Okay? So, kung nakuha po ninyo ang tamang sagot, so very good. Ano? Kasi, natutunan nyo kaagad yung ating mga free falling problems. And para naman dun sa hindi nakakuha ng sagot, try lang ng try, try to solve more practice sample problems. So, yun lang. Thank you.